Good morning! Welcome back to Mila's Kitchen. Ngayon po isi-share ko sa inyo kung paano po gawin ang pilipit. Yung tawag po nito sa Bicol ay biniribid o kaya balikutsa. Ayan, start na po natin. Ibuhos ko lang po yung glutinous rice sa isang malaking mixing bowl. Then ilalagay ko po yung grated young coconut. Isang piraso lang pong young coconut na kinayod na. Yan. Grabe talaga yung pagkakayod, sinama pa pati bao, may brown-brown pa. So, binili ko lang po yan sa palengke, yung kinayod na young coconut, yung medyo matanda na po kaysa sa buko na na usual na binibili natin. Ayan yung medyo matanda na buko. Pero buko pa din yung tawag sa kanya. So, yan. Hinahalo ko lang po muna. Then, ilalagay ko na po yung tubig. Yung paglagay po natin ng tubig ay alalay lang po. Bali po, ang total na gagamitin kong tubig dito ay 2 cups. Yung 1/2 cup na tubig, kaya 2 1/2 cup kasi mamaya pa yon sa pag-caramelize natin ng asukal. So, ayan. Paglagay po ng tubig, padahan-dahan lang po. Ayan. Puro po ito na glutinous rice flour. Pwede ka rin pong maghalo ng kahit 1 cup of all-purpose flour, lalo kung paninda mo po yung gagawin mo. So, pwedeng haluan ng all-purpose flour na 1 cup. Optional lang po yon, depende po sa'yo kung gusto mong lagyan. Pero ako po ngayon ay hindi po ako maglalagay. Puro lang po ito na glutinous rice. Ayan, medyo matagal po tayo sa natin, kagalaw natin. Pero mamaya i-fast forward ko na yan, puputulin na natin. Di ko na po ipapakita sa inyo yung buong pagmi-mix natin kasi ang tagal po nun. So, off cam na lang. Ayan, pangalawang baso na po yan. Yan na yung pang second cup. Ayan, nagiging sticky na po siya. Yan, kung mapapansin nyo, sticky na. So, hindi ko po yan hinaluan ng asukal dyan sa as in, glutinous rice lang po yan, tubig at saka yung young coconut na kinayod. Ganyan. So, matigas na siya. Kaya siguro kailangan na nating kamayin. So, hindi po ito paninda, merienda lang to namin dito sa bahay ng pamilya ko. Kaya kakamayin ko po ang paggawa ko ng pagmasa ko. Kakamayin na natin. So, pero kung paninda, kailangan nating gumamit ng gloves o kaya kung ano mang para hindi naman ayan po, nagpainit na ako ng mantika para mag-start na po tayo na magprito. Yan, kailangan po medyo marami-raming mantika. Ayan. So, hindi masyadong crowded kasi since malagkit po ay baka magkadikit-dikit. Kaya 4 lang yung nilagay natin sa kawali natin.
'Yan. Tuloy-tuloy lang po ang pagprito natin hangga't mag-golden brown yung ating pilipit. So 'yun, ganyan lang. 'Yan, puwede na siyang dagdagan ulit kung ano, puwede rin siyang dagdagan na sa kawali kasi hindi na siya didikit kasi pagka ganyan ay matigas na 'yan siya. Pero ako 'di ko na siya dadagdagan kasi para hindi ako mahirapan. So, careful lang po kayo kasi tumatalsik minsan sa kamay kapagka yung parang nagka-crack-crack siya, tumatalsik sa kamay. So, careful lang po sa pagprito. Ayan, 'di ba? Sobrang ano na, sobrang tagal na sigurong hindi nakakita or nakakain ng ganito yung mga Bicolano po na nanonood, mga Bicol na nanonood nitong aking video. Ayan, yung isa parang natanggal yung pagkapilipit niya. So, gano'n po talaga, hayaan na natin 'yan. Forma lang naman nila 'yan, pero yung lasa gano'n pa rin 'yan. So 'yun, halos tapos na po tayo sa pagprito natin. Ayan, nagsalang na ulit tayo ng pangalawa nating batch ng ating pagpiprito. So, ganyan lang talagang hindi masyadong nakukurti yung 8 niya. At tapos na po tayong magprito. So, ang gagawin naman natin ngayon ay gagawa na naman tayo ng sugar. Tutunawin natin yung sugar na ipapangtamis natin. So, yun, tinanggal ko lang yung mantika at naglagay ako ng tubig konti. Yan, nanigas na yung asukal ko. Kanina ko pa kasi siya nilagay dyan. Ayan, tuloy-tuloy lang po hangga't sa makita nyo na malapot na. Actually, si nanay dati hindi yan tinutubigan. Ako kasi tinubigan ko kasi yung lutuan kasi namin masyadong mainit. So, masusunog agad yung kawali. Kaya nilagyan ko siya ng tubig. Pero sobrang kunting tubig lang yun. Half lang ng 1 cup. Ganyan. So, yun. This time po, malapot na pwede na nating isa-isahing ilagay yung ating mga pilipit. So, nakagawa pa ako ng 30 pieces ata na ano, na pilipit doon sa half kilo na glutinous rice. So, kung malalaki yung gagawin niyo siyempre konti lang yung magagawa niyo, pero ako kasi ganyan maliliit. Ganyan lang din yung ginagawa kasi ng nanay ko dati, na dati ₱10 po yung isa nito, ta's na medyo malaki-laki na ako, 2 na. So, ngayon 'di ko na alam parang ₱5 o ₱10 na ang isa nito kapagka pambenta. 'Yan, pero ang nakakakilala lang usually ng mga ganito ay yung mga taga-probinsya po. So ayan, ang matamis na 'yan at napakasarap po nito. Paboritong-paborito 'to naming magkakapatid kasi nasanay kami na ito yung negosyo ng nanay namin. So 'yan, halos patapos na po tayo sa ating paglalagay ng tamis. Ayan. So, ganyan po hangga't sa natatamisan lahat yung ginawa nating mga pilipit, saka rin mauubos na yung sugar. Yung sugar po na yan na melted ay matutuyo yan diyaan sa ano, diyaan sa pilipit natin at yan po ang magbibigay ng mas mai-enhance yung lasa kapagka 'di ba lalong mga bata mahilig sa matamis. So kung ikaw naman po ay 'di naman mahilig sa matamis, puwede mo nang hindi siya i-coat ng sugar. So yung after na lang maprito gano'n puwede mo ng kainin. So kami po medyo mahilig dito sa matamis, ayan. So at ito na po, tapos na tayo. Ito na po yung ating finished product, ang Pilipit Biniribid sa Bicol. O kaya naman ay kung ano-anong tawag nito doon sa Bicol. Pero Pilipit talaga yung tawag nito sa Tagalog. So yun lang po.